Ready? Yeah. Game. Okay, episode 7, Women over Men. Yun. Tama? Oh. Simulan mo, brother. Women over men. So, ay may nag-request nito. Meron. Yan. So, sa mga viewers namin, actually, let's make justice with her. She's a her. Actually, ang sinabi niya kasi, naniniwala daw ba tayo na ang babae ay merong ability to influence or control men? Which is hindi naman kung sasagutin natin 'yan, hindi naman siya yung magiging parang tema. Tema kasi ng natin ng podcast natin is to relate everything eh. Diba? Kaya nga everything is related. Ngayon yung topic na yun is specific only for women. But let's make justice to it muna, then saka tayo mag-proceed dun sa natin. Parang women, hindi ko-connect mo sa men. Parang ang gusto niya kasing i-prove, gusto siya i-prove. Nakausap ko siya actually. Ang sabi niya, kasi ang belief ko na kaming mga babae daw ay kung tutusin, hindi lang nare-realize. Parang sa'yo na nanggaling Hindi, sa kanya to. Sa kanya. Actual interview, inano ko siya, kinausap ko siya. Kanya, tawag ko, hindi lang nare-realize ng karamihan sa aming mga babae na we have power over you. Kasi lahat ng mga kilala kong or mga great men ay yan yung nag-elevate sa kanila, a good woman. At the same time, marami din naman daw siyang mga kilalang mga great men na nag-downfall dahil lang din sa babae. Binigay niya pang example si Marcos, Brad. Sabi niya, alam mo si Marcos, tinitingala ng maraming tao. Talaga, 20 years siya naging presidente. Hinahangaan siya ng lahat. Kailan lang nagsimula yung pagbagsak niya? Di ba nung nai-influensya na siya ni Imelda? Kasi si Imelda yung lavish yung lifestyle. Siya yung may Guinness World Record ng pinakamaraming sapatos. Bakit kailangan mo yung maraming sapatos? Di ba? So si Imelda daw talaga ang may kasalanan. Siya ang may sabi noon, ha? Hindi natin... Pero, we can start doon sa umpisa muna. Ano ibig mo sabihin? Ancient history. So, ang belief dati, nung ilang taon na ang belief natin? Ang belief ko, nasa 2023 years na in existence. Kasi Catholic ako, so sabihin na lang natin, kailan ba na-create yung Catholic? Parang 5 BC yata or 2018, 5 BC or less than Medyo... Hindi ko na maalala. Yan. Sabihin natin more than 2,000 years na ang belief ko ay Catholic. Hindi doon nag-uumpisa eh. Kasi ang pinaka-umpisa talaga, ang Diyos ay babae. Oo. Ay ba yan Oo, bakit? 200,000 years ago. Kaya nga tinawag na Mother Earth. That makes sense. Si Gaia, no? Hindi Gaia. Bago pa maging Gaia yan. Ang paniwala talaga dati, ang nagbibigay kasi ng birth sa isang tao ay babae. So, ang akala nila, basically, ang nag-create sa lahat ng tao ay pagbe-birth ng babae. So, ang paniwala... Historical ba to? Historical to. Ang paniwala pa nga dati, if I'm not wrong, tagal ko na nabasa to, high school pa ako. Nakatanim pa din sa akin. Doon sa isang book na nabasa ko, ang sinabi niya na ang paniwala pa daw ng mga tao dati, yung planetang ginagalawan natin ay pinanganak lang muli galing sa isang planeta. So, para imagine mo, nagsilang yung isang planeta na isa pang planeta. Which scientifically accurate, Kasi, di ba, ang a little bit, kasi di ba, sa Big Bang, balik tayo sa first episode. Pag nagbanggaan, may destruction, may creation. It makes sense, eh. A little bit, di ba? So, ang paniwala ng mga tao dati, babae. Ang Diyos. Yung kanyang pinaka bago pa kasi nung sinabi si Adan Eva, katuruan na ng Catholicism to. Sino ba mas matanda, yung 200,000 years ago o itong Catholicism? So yun ang una, kaya Mother Earth, Mother po sila ganon dati at that time. So yun yung paniwala nila.
And Historically. nagbago siya nung kinreate na yung mga religions. Mhm. So kasi pag pinag-usapan, Hindu, madaming religion. Sa Egypt, may mga diyosa din na babae. Pero I think every community that existed ay nagkaroon ng religion. Kasi parang innate sa tao na kapag hindi niya ma-explain yung isang bagay, parang nire-relate niya lagi sa superstition or ano eh, 'di ba? Greater power. Kasi pagka hindi ka gaano knowledgeable, you admit na meron laging superior sa iyo. Parang gano'n ang ano. Ngayon, nangyayari lang yung belief na natapos tayo dun sa ang paniwala ay babae, ang totoong ang Diyos talaga nung simula ng mag-rule o mag-dominate ang mga lalaki. So what do you mean by dominance? Kasi physically dominant yung lalaki. Maputol kita saglit, brother. Nagsisimula na ba tayo ng ano natin, ng main topic natin? Hindi pa. Andito pa lang tayo sa ano. Yung sinuggest ni ate. Hindi to religion. Kasi yung sinuggest nung viewer natin na isa is yun nga, women. History pa lang to. History. Well, ang pinupoint ko lang is yung sinasagot lang muna natin yung kanyang suggestion or opinion, pero gumawa tayo, nag-divert tayo. Hindi tayo nag-divert. Inaalam natin bakit nag-dominate yung lalaki sa panahon ngayon at bakit gusto niyang i-disprove na pwede rin mag-dominate yung babae sa panahon ngayon. Iniba natin yung topic, in-improve natin for the sake of yung masundan yung format ng ating kailangan natin i-relate eh. So ang ginawa nating topic from doon din naman nag-ugat sa suggestion ng viewer is men over women or women over men. Kung meron bang superiority yung men or over women or women over men, para lang magkaroon ng comparison and mai-relate natin. Pwede. Okay, yun. So, balik tayo dun sa history. Yun. Sa history, nung nag-start na mag-dominate yung men, nagkaroon na ng mga religion, doon na-imply na sa religion namin, hindi sa iba. Sa religion ng Catholicism at sa na ang seniority or ang mas mataas dahil nga nauna na-create si Adan kay Eva. So, sinamarize na men ang superior. So, ibig mo sabihin doon nagsimula yung tinukoy mong nagsimulang mag-dominate ang lalaki. Nung nagkaroon na ng religion. Nung nagkaroon na ng mga religion dahil ang nagpapangaral dati, mga lalaki din. Even, mag-usap tayo. Nagpapangaral dati, lalaki. Even pagdating sa kasalukuyan or the present, batas natin ngayon, magkaiba ang ruling ng concubinage tsaka adultery. Bago yan bago sa akin hindi pantay, Brad. Bakit? Sino ba madalas na tagagawa ng batas? Lalaki. So, you can say na unfair. Unfair kasi sila yung gumawa ng batas. Karamihan ng gumawa. Mas pabor sa'yo pagka ikaw ang gumawa ng batas. Ipapabor mo sa sarili mo, ipapabor mo sa... Usually the case. Usual the case. So, balik ulit tayo sa past. So, yun na, nag-start na ginawa ginawa na imbis na... Kasi wala kang direct na salita to describe God sa Catholicism. So, imbis na gumamit ng it, o kung ano mang eat kasi para sa hayop, bagay, etc. Ang ginamit na pinakamataas is he, him. Imbis na she. Kasi pagka shini mo si God, bababa siya. Parang ganon. Kaya ang ginamit, dahil nga mas malakas yung lalaki, he pa din. At ang sinasabi daw, masculinity. Ang tawag dito, ang pinaka-role ni God kasi omnipotent, omniscient, omnipresente. Lahat yan may sense of masculinity o pangunguna, parang pinaka-top of the line. Pagka sinabi mo kasing feminism, hindi naman yan sinasabi na mahina ka. It's just more on the other side of the boundary. Caring, pag-nurture ng isang tao, yan, paggamit ng emotions.
So kumbaga Ayan. ginamit yung men kasi mas superior yung yung kanyang age. No. Mas pabor ang masculinity. Mas tinitingnan ang masculinity na mas mataas sa Feministic terms oo. or words. Mas tinitingnan na mas superior ang masculinity. Hindi siya directly na mas tinitingnan na superior kaya siya ginawang he. Mas tinitingnan na superior ang masculinity kaya siya ginawang he. Okay. Ayun. Ayan, yun yung pinaka topic. Kaya up until now, nangyari na ang mundo, present, nandito pa rin kasi as long as naniniwala tayo sa mga religion natin, halos lahat ng religion nakaangat ang lalaki sa babae. Whether Catholic ka, ganito ka, ganyan ka, magpasakop ka sa asawa mo. Hindi dahil sa siya yung someone has to lead, yun na lang. Pero that doesn't mean na sobrang taas ng lalaki sa babae. Kumbaga, dun lang sa role na yun, dun siya mataas. Pero that doesn't mean na wala nang lamang yung babae sa lalaki. Yun lang ang So, ang pinaniniwalaan ko ay... Okay, papasok na tayo sa pinaniniwalaan. Wala pa. Pinaniniwalaan ko, shortcut pa lang to, ay gender role preference. So, hindi ako naniniwala na mataas yung lalaki sa babae. Hindi ako naniniwala na mataas yung babae sa lalaki. Kaya ang pag-uusapan dito ay subjective. Depende sa pag-uusapan kung sino yung mas mataas sa kanila. Okay. And then, ikaw naman. Well, wala na nothing much to discuss about naman. Ako, for me, ako naniniwala ako na start na tayo sa topic natin. No? Ito na yun. Nagbigay lang ng konting history. Women over men or men over women. Hindi naman nalalayo dun sa belief mo. Depende sa role. Laging-lagi na lang, parang yun na lang lagi sagot, laging depende. Depende sa sitwasyon, depende sa capacity, depende sa role, laging depende. Okay, I will expound on that, pero by kasi ikaw talaga lagi yung nauuna mag-explain. Saka mas prefer natin yung mga na-i-prepare mo. I want to hear from your side. Kasi kung ako maikli lang talaga. Maikli lang ang aking Hindi, ganito, mag-alternate tayo. Lamang ng lalaki, lamang ng babae sa lalaki. Ito na lang. Isipan mo ng kontra or the other term na kukontrahin mo. Halimbawa ganito, estrogen. Testosterone. Yung directly na direct na opposite. Ngayon, pag-usapan natin na ang olfactory lobe daw ng babae ay lamang pang-amoy. So mas malakas umamoy ang babae. Pero physical ang pag-uusapan natin. Physical ito. Yung kanilang pang-amoy ay mas malakas. Kaya nga, pagpasok pa lang ng sinong pinasok mo dito sa natin? Sa sasakyan natin. Amoy na amoy na. Amoy na amoy niya. Kasi, Brad, yung babae, hindi pa nagpabango sa kotse yun. Kumbaga, nangyari, nagpabango siya sa sarili niya, tapos pumasok siya doon sa sasakyan ng lalaki, pero naamoy pa din yung pabango niya. Parang experience. Hindi, wala ako sa sasakyan, nakamotor ako. Safe tayo. Saan mo nakuha yan? Pero alam ko yan, nangyayari yung mga ganyan. Situational, sabihin na lang natin sa movie, pero nangyayari talaga yan. Naaamoy ng babae pag may tawag dito, pinapasok ang ibang babae doon sa sasakyan mo. Hindi ko. Dahil mas malakas ang pang-amoy nila. Ganun pala yun. Oo. Kaya pala yung boss ko minsan din naulan isipan mo ngayon na lamang ang lalaki. Yung boss ko pagpasok ko sa sa office bakit naulan ng ka amoy naulan ng ka malinis naman ako, nagpabango naman ako. Oo nga, medyo naulan. Palit ka ng damit. Talas pala talaga ng pang-amoy ng babae. No? Oo. Isipan ko ngayon yung... Ng pangontra. Ano yung... Talas ng pang-amoy. Well, pang-amoy din ba?
Pangamoy din. Most of the men ay lamang ng smell memory sa babae. Mas mataas ang memory ng pangamoy naman natin. So pagka naamoy natin, naalala natin, parang naamoy ko na to noon. Oo. Kaya tayo, parang ito pa yung sandwich ko nung grade 1 At hindi yun yung lamang na lalaki sa babae. Oo. So yung babae, puta, pagka huli ka. Tapos ikaw, ang panlaban mo, yung sandwich lang. Tangay na wala kang laban doon. Uy, naamoy ko na to Baka sa panlasa rin, no? Para isa ratatouille yung tinikman yung pagka bumalik sa kabataan. Oo. Makikita mo rin kasi sa anatomical structure ng babae. Okay. Ano pa lamang ng babae? They do well in temperatures. Bakit? They're usually okay na sa kanilang mainit. No, they have more okay, mas kaya nila pag malamig in lower temperatures. Women are fat talaga. Yung kanilang distribution ng fat ay mas malaki sa lalaki. Hindi dahil sa mataba talaga sila, kundi yun yung biological nila na structure nila na kasi lalaki mas marami talagang muscles. Oo. Diba? Ngayon, yung syempre dahil mas madami kang taba, mas mas kaya mo sa mga lower temperature. Oo. Ano lamang na lalaki doon? Ano ba lamang na sanay sila sanay ang babae sa lamig. Oo. Ano lamang natin doon? Ako, lamigin talaga ako. Pag lang akong mabintiladora ng matagal, may sinisipon na ako. Ano ba lamang when it comes to temperature? Parang wala Meron ba? 'Di ba, syempre, pag nilalamig sila, nanlalamig sila sa atin. Tayo, mainit talaga tayo. Hindi, joke lang. Asan yung lamang doon? Ha? Mas malibog ka. Hindi ka ba lamang nun? I don't know. Ano ba gusto mo? Mas malibog ka, mas malibog yung partner mo. Hindi mo masagot ngayon. Hindi mo masagot. Hindi ko alam kung paano sasagot. Siguro mas gusto ko ako. Dahil para yung endurance. Pero parang di naman ako nakaka-encounter ng mas weak lang ata talaga ako. Ngayon sinabi sa ating history na si Jose Rizal daw ay nagsalita. Hindi ko sinisira si Jose Rizal kasi yung kliyente yung bloodline ni Rizal, kliyente ko sa trabaho. Hindi ko siya sinisiraan. But I don't believe that he speaks fluent 26 languages ba? 23? Hindi ko alam. Basta 20 plus ang sinabi. Fluent, 20. No way in hell. Mother tongue mo lang ang magiging fluent. Pwedeng masabi mo 5. Doon pa lang sa 5, nababarok ka na Ngayon, maaaring nakapagsalita siya ng mga languages na yon. Or at some time, parang inaral niya. Tapos may mga nakakausap siya, sinusubukan niya aralin yun. Pero hindi siya fluent doon. I don't believe. Parang nag-painting lang siya ng isang painting, painter na siya. Women. Kaya nila, most of them, magsalita ng 5 languages ng fluent. Mas magaling pala silang maka-adapt, mag-memorize ng ibang dialect. So, ang lamang talaga nila is to express. Mas expressive ang babae. Anong lamang na lalaki ngayon? Ay siguro, endurance. Saan? Puro ka endurance Importante sa akin na endurance, rather. Emotional endurance. Kung sila ay ma-express, tayo naman ay siguro mas matatag. Mas yung kalooban natin kung ikukumpara sa kanila. Kasi in general, sila mas emotional diba? Siguro yun. Yun ang ko. Kumbaga, mas kaya natin yung mga hinanakit sa buhay. Kumbaga, mas parang hindi. In general, sinasabi parang ko. Hindi rin ba? Hindi. Mas expressive yung babae. Tatakal natin yan mamaya. Pag-usapan natin yung belief mo na lang muna. Hindi, mamaya na yan. Mamaya yung mga beliefs natin. Infection. Mas matibay ang lalaki, I think. No. Hindi, right? Mas prone tayo sa infection? Oo. Kaysa sa babae? Bakit? Hindi ko alam.
monthly period. Oh. Pag nagma-monthly period sila, naglalabas sila ng Yung dugo. dugo. So, parang bloodletting. Ano yung dugo? Di ba dumi yun? Mhm. So, pag nag-donate ka nga ng dugo, kaya hindi kuminis siya mukha mo, hindi ka nagdo-donate ng dugo eh. Donate ako ng dugo, boy. Mag-donate ka kasi ng dugo. Kaya pala nawala na yung mga tigawat mo. Pinamasilya ko lang yan, bro. Yung dugo daw kasi pag matagal na sa atin, parang pumapangit yung quality ng balat natin. So, the more na nagdo-donate ka, syempre hindi ka lagi magdo-donate dahil ang buhay ng dugo is 120 days per red blood cell. So, 90 to 120. So, mamatay sila after that. So, pag nagme-mens, correct me if I'm wrong pag nagme-mens kasi yung babae, nilalabas lang nila is yung domino red blood cell. So, mas madami silang white blood cell sa atin. So, pag sabi mo mas madaming white blood cell, mas may chance silang labanan yung infection in comparison sa men. Ayun. Anong kahinaan? Anong lamang no sa'yo? Parang all in all, pag physical character, mas lamang na lamang talaga ang babae, ano? Hindi naman. Physical, syempre, mas malaki tayo. Mas infection ang pinag-uusapan. Ano ba? Kaya 'di ba mas makinis yung balat nila sa atin. Tapos pagka hinimas mo yung balat, imasin mo. Kaya magaspang yung balat. Di lahat ginalaga. Kaya mas magaspang yung balat natin kasi nga madumi yung balat ng lalaki. Yung dugo, you mean? Oo, yung dugo. Kasi nga yung dugo comes with the balat na din. Kaya magaspang yung balat natin. Bakit naman ano ngayon ngayon ang lamang ng lalaki? So mas madami tayo red blood cell, mas malakas tayo sa kanila. Okay. Kasi pag nag-mens sila, putya ako na sumasagot ng para sa iyo eh. Konti lang alam ko pagdating sa ganyan eh. Kasi Brad, iba yung pin-repair ko. Sige, mamaya na. Iba yung pin-repair ko. So, nag-release ka ng dugo, di ba? Ano mangyayari pag nag-release ka ng dugo? Pag nag-donate ka, manghihina ka. Magre-renew. Manghihina. Mas magre-renew yung dugo. Hindi naman magre-renew yan. Pagka labas mo, may 500cc ka kagad na bagong dugo. X-factor ako eh. Hindi, healing factor, hindi X-factor. Gago. X-rated factor. Musog ka Sorry. Ayan, so, si lalaki ay technically mas malakas sa babae dahil kasi sa madami ng blood cell tapos hindi tayo nag-release ng dugo every now and then. Ngayon, pag-usapan natin sumunod. Ito na yung isa sa mga pinakamahalaga. Bakit simula umpisa na dating babae ang Diyos, naging lalaki na sa belief natin kasi dun sa live longer. Ngayon, ano live longer? Kasi hormones. So ngayon, ang babae daw ay nabubuhay ng mas matagal. Dahil sa estrogen? Dahil sa estrogen and testosterone. Magkasama? Yes. Bakit? Ang estrogen ay will make you parang a little bit mahina, emotional, not necessarily physically sobrang hina mo naman. More on understanding ka sa isang bagay. Parang mas iniisip mo yung isang bagay. Nagkakaroon ka din ng sympathy, empathy, etc. Most of them gumagamit ng estrogen. Okay? Yung lalaki naman, kaya sila hindi nabubuhay ng matagal. Kasi nga, we have testosterone. Mas malakas ang loob natin. Ngayon, ano ngayon yung connection nun? May trabaho. Anong trabaho? Magpupunas daw ng bintana ng building. Gagi, takot ako sa matataas. Pero kung ako, babayaran ako ng 1,000 per hour. Kailangan mong pakainin yung pamilya mo eh. Kalakasan ng loob. Kailangan mo ngayon lakasan yung loob mo kasi may umaasa na sa'yo. So, kailangan mo linisin yung bintana. Habang si wife mo, na hindi mo naman kailangan tingnan ng ito kasi yung kalimitang mali ng mga lalaki. Dahil nagtatrabaho sila naggagano ng pera sa bahay.
ang iniisip nila, kontrolado na nila yung buong pamilya. Ngayon, magpalit tayo. Sabihin natin, paano kung mas malakas kumita yung babae? Oh. Paano kung mas malakas kumita yung babae sa'yo? Ako, papayag ako maging house husband. Lulunukin ko yun. Dahil mas malakas siya kumita eh. Oh. Ako iba. Hindi ako papayag na maging house husband ako. Oh. Di ba makikipag-compete ka? Oh. Not necessarily compete. Kundi, sino mag-aalaga sa bata? Ayun ang tanong. O nawala na yung maternal care. Oh. Kaya ka tinawag na maternal care kasi nanay dapat. Nanay dapat. Hindi dahil sa kita mo pag ay napapanood nating video sa YouTube or sa Facebook, pag nagtali ng buhok yung babae, talagang ginagandahan niya. Tapos yung lalaki, pag nagtali, bara lang, basta may tali lang yung buhok. Wala yung sense na dapat maganda ka, dapat presentable ka. Yung sa lalaki, tinali niya naman ng maayos. Ang akala niya, maganda na yung anak niya noon. Pero pag tingnan mo, pangit pala. So wala yung ganon. Kasi yung ganon, kailangan mo ng estrogen na kailangan maganda ka. Kailangan ganito ka. With the testosterone, parang basta magawa mo lang. Basta magawa mo, you just need to get the job done. With the estrogen na hormone, kailangan maganda. Kahit mabagal, okay lang. Sa'yo kasi, madami ka pang gagawin. Ganon ang mindset kasi ng lalaki. Most of the time, okay. So, most probably, kaya naging ganito ang mundo natin dahil na rin sa hormones natin. At kaya din, nagiging ganito na ang mundo natin dahil din sa mga hormones natin. So, bakit nagpapalit na? Kasi, yung ibang lalaki, mahina ang hormones, ganyan. Medyo feminine, kaya pumapayag ng ganyan. Yun yung usapin. So, ano ngayon lamang ng lalaki ngayon doon? Ano pa nga ba? Maaga tayo namamatay. Live longer, babae. Babae nagli-live longer. Ano pa ilalamang mo doon kung patay ka na? Ha? Mas madami tayo nagagawa. Ganun ba yun? Kaya nga, men built the world. Pero, sabi nga, ngayon, pwede mo isumbat ya, lalaki lahat ng gumawa ng building na yan, lalaki lahat ng yan. Pero, hindi mangyayari yung mga bagay na yun kung walang nanay din na nag-provide ng care sa kanila. Puta, magkakaroon ka ba ng isang lalaki na gagawa ng building kung wala kang partner? So, kailangan mo din ng babae at ang babae, kailangan din ng lalaki. Ang So, tamod equal mo pala. ay kailangan para sa egg cell ng babae. At ang egg cell ng babae ay kailangan mo rin para mag-anong family, procreate. Okay. So, yun yung pinag-uusapan. Next tayo. So, Physical pinag-usapan. to, physical yung pinag-usapan natin. Hindi, physical, hormone na lahat na to. Except dun sa belief natin. Dito na magmamatter eh. Pag nasabi ko na to lahat, that explains my belief. Okay. So, kaya lamang ng babae, lamang na lalaki. Ngayon, this one, yung kasunod natin is bakit mas madaming lalaking nagpapakamatay? At bakit yung babae lesser yung nagsusuicide? A little bit under na live longer. Science ba yan? Statistical? Science din yan. Nasa hormones din yan. Mas magpapakamatay ka ba pag madami kang testosterone? Ganun ba? Mas malakas ang loob mo. Kaya yung sinasabi ng ibang barkada natin, magpapakamatay na ako. Hindi joke ito ha. Parang kilala ko yan. Hindi joke ito ha. Hindi joke ito sa mga may suicidal attempt. Kasi ang suicidal attempt is also a part of beta manipulation. Ano yung sabihin? Parang papansin. Wala kasing pumapansin sa kanya. Kaya ang ginagawa niya, Sa iba, papakamatay na sa ako. Sa iba. Hindi ito medyo sensitive itong topic na to. Kaya sinabi ko sa kanya, Brad, kung talaga magpapakamatay ka, patay ka na. Hindi ko na alam yan ngayon.
Bakit di mo magawa? Duwag ka eh. Oh, namin niya naman sa akin, duwag siya. Oh. Ang kailangan mo, sabi ko sa kanya, kausap. Nandito ako para makinig sa'yo. Hindi mo kailangan sabihin yan, hindi mo kailangan sabihin sa ibang tao yan. Good call. Ang kailangan mo, kausap. Ngayon, anong kailangan mo? Kung may gusto ka lang sabihin, sige, makikinig ako. Minsan, yung solution, meron na sila solution eh. Ang kailangan lang nila yung mapagsasabihan. Ayun. Push kung baga, ano? Oo, kasi ang lalaki hindi expressive. Nandun na rin sa communication, di ba? Ang babae mas magaling mag-communicate. Dahil nga sensitive sila. Mas na-express na rin. Oo, dahil din sa hormones nila. Basta may masama sila. Kaya minsan pag madami ka sinasabi sa akin, parang naramdaman ko. Mata siguro estrogen itong tao na to ngayon. Na parang ayaw papigil eh. Keyboard warrior eh. Oo. Talaga lang. Oh. Parang ako yung tinutukoy mo. Hindi ka. Hindi ka yun. Ano na yung honesty mo? Keyboard warrior kasi merong mga tao na... Oo, tulog ka. Di, Brad. May mga tao mas ma-express sila sa written kaysa sa ano ba yun? Oral ba yun? So, ikaw, mas magaling kang mag-oral sa akin eh. Ako, sa written lang ako eh. Kaya pagka ako nire-written ka, mas magaling ako. Mas magaling ka pag ino-oral mo. Okay. Yun. Handa mo, hindi ko kayang ibalik ha. Sabi ko na sa'yo. Okay. So, mas magaling kasi sila mag-express. So, tayo, dahil nga, nadamdam natin, Brad eh. Kaya yung mga lalaki, nagpapakamatay. Ngayon ko lang napagtanto yung mga ganyang bagay. Hindi ko naman it explains everything. It's exactly on the hormones eh. So, yung hormones mo, may good and bad dyan eh. Ngayon, syempre, ano namang pangit doon sa babae. Since expressive nga sila, minsan nakakapag-manipulate din yung babae para yung lalaki masaktan din. So, meaning may, kumbaga, nade-Delilah ka, no? Oo, nade-Delilah ka. Hindi mo na mamalayan kinokontrol ka na pala ng babae dahil sa mas expressive sila. At ikaw naman hindi mo ma-express yung sarili mo, natatalo ka ngayon. Speaking of expression, next tayo. Sinabi din sa community natin na mas madali maging manly kaysa maging girly. Brad, tingnan mo pag ang babae nag-act ng manly, na medyo... Kaya nila eh. Hindi sa kaya nila eh. Tinitingnan sila na mas mataas. Pag ang babae nag-act ng manly. Tapos, kapag ang lalaki nag-act ng girly, hindi matanggap. Kita mo, pagka ang babae takes on the job, nag-leader, nagbida-bida, nag-everything, yung parang ginagawa ng lalaki. Yung mga lalaki, wow! Parang strong character. Oo, strong character. Strong independent woman. Pero yung lalaki, pagka tinake on, yung sinasabi ko sa'yo, pag mas malakas yung trabaho mo, mas malakas ka kumita, mas malaki kinikita mo, okay lang magstay ako sa bahay as house husband. Ang sama ng tingin na ibang lalaki. Bakit? Bakit nga ba, Brad? Kung parehas lang din naman para sa pamilya natin yung kinikilos natin, nagkabotohan na, parang ganito. Mas malaki kinikita mo, sige, ako mag-stay sa bahay. Kung usapin pera lang naman. Gusto mo mag-provide sige, ikaw ikaw mas malakas ang kinikita mo. Total, yung kinikita ko, bariyang-bariya sa kinikita mo. Sige, dyan tayo sa ako yung magstay sa bahay. Pero ang tingin na ibang lalaki doon, parang ang baba. Kasi hindi yun yung common eh. Yun nga. Exactly. Kasi all throughout our lives, boy, 1500s to 1800s, yung mga babae hindi pinag-aaral that time. Dahil ganun nila tinitingnan yung mga babae. Ang pag-aaral sa kanila dati, kahit pa nung nasa Pilipinas, mga 1800s, mga paghahabi, cross-stitch, mga gawaing bahay, behavior, etc., etc., etc. Bakit yun ang pinapaaral? Kasi ang gusto maging goal is men built the city. Pati community, men lahat. Pero there's this one girl na pwedeng magpaka-manly
na can take on responsibilities, nakapag-aral and everything, na wala ka halos lamang, summa cum laude, tapos ikaw high school graduate, kung sasabihin mo lamang ka sa kanya. Siyempre, hindi. Layo. Ang layo. Leaps and bounds ang layo. Kunwari mag-asawa kayo, summa cum laude ng UP, tapos ikaw high school graduate. And then sinabi mo, ako na magli-lead sa pamilya. Anong mangyayari sa pamilya mo? Wala. Failure pagka naging gano'n ng ano. Hindi sa on an educational level. On an educational level, wala akong sinabi sa pera kasi may mga tao nagsasucceed din naman nang hindi sila nakapagtapos sa pag-aaral. Wala rin tayong sinabing morality, wala rin din tayong sinabing bagay. Pero mostly sa pangyayari ng Pilipinas, mag-apply ka ng trabaho, anong hinihingi? Cashier college degree. College degree, Dito sa Pilipinas, college degree. So paano kung lalaki ka tapos high school graduate ka? Wala, makaka-share no. Even cashier, hindi mo kayang pasukan, magpapahinante. And then sinabi mo doon sa asawa mo na pinatulang ka dahil gumamit ng emotions Hindi ginamit yung isip, gumamit ng emotions yung babae. Nangyayari yan. Mataas ang tinapos, cum laude, pumatol sa isang tricycle driver. Parang laging ganun ng tour. Hindi, sample lang kita kasi ako yung third party. Ako yung yung third person yung nagkukwento. Magaling ka talaga sa oral. So, anong mangyayari sa pamilya kung pinag-lead mo pa din yung lalaki? Most likely, it will fail. Exactly. Kung ganun ang scenario. Kasi, mababa ang educational attainment. Tapos, syempre, yung mga tao sa... Yung opportunities kasi, less. Isa pa yun. Dahil dun pa lang sa educational attainment, hindi na nangyari. So, yun yung sinasabi na pag ang lalaki naman nagpaka-girly, hindi pwede. Pero yung babae, pag nagpaka-manly, ang taas ang tingin natin. Bakit ganun? Bakit nga ba? Kasi sa situation ng, masculinity. Kaya nga, gender role preference. Kung ikaw, kahit babae ka, pero lintik ka kumita, 6 digits versus ang kinikita ko is 15,000 a month, ikaw 6 digits. Would you sacrifice yung pagiging manly mo na taga-provide sa family? Depends, I guess. Di ba? Hindi na, role lang naman sa bahay, syempre mag-aalaga. Ano ba yung mag-aalaga ka, maglalaba ka, etc. Well, ano na yan? Is that a question for me? Kasi ako hindi talaga ako papayag na maging ano. Kasi misogynist ka. Ito na naman tayo sa misogynist. Joke Ano nga ibig mo sabihin niyang misogynist? Ikaw. Overall, ba't ako? Ikaw, misogynist ka Pinapadefine ko nga sa'yo Diba, pag sinabing misogynist ka, may full superiority. Yan, tingin ka dyan. Yan yung misogynist. Nandiyan yung misogynist. Tingin ka dyan. Hindi ako naniniwala doon, Brad. Na misogynist ka? Hindi ako misogynist. Isa yan, hindi kayo pinaniniwalaan. At hindi rin ako naniniwala na dapat lalaki ay maging superior. Pero hindi pa naman ako hindi pa yun yung aking tawag doon. Hindi ko pa nawala. Hindi pa ako yung dapat ikaw ang nag-i-explain tapos bigla papasok ako. Hindi ka misogynist. Joke lang yan. Yes. Pasok Naratel tuloy ako kaka-misogynist. Malapit na tayo matapos sa munting explanation. Punta tayo sa school. Sa school, mas mataas ang peer pressure. Nasa hormones pa rin tayo, Brad. Pero hindi ako misogynist. Hindi ka misogynist. Hindi ka makamove on, gago. Testosterone, Brad. Sa school, mas excel ba? Hindi sa nag-excel yung babae na lahat cum laude. Kumbaga, sa barkadahan, mostly ng babaeng groups ay nakakatapos in comparison sa mga lalaki. Bakit? Mas madali i-peer pressure yung mga lalaki. Wala ka pala, bakla ka pala. May hina ka pala. Sige nga, shatin mo to. Puta, kahit Muslim mo, bigla uminom. Sinabi, shatin mo nga to. Puta, bakla ka naman Puta, hindi nga ako uminom, Muslim ako. Hindi, bakla ka, bigla ininom. Nangyayari. Hindi yun paninira sa mga Muslim. Sabihin, may mga ganong cases, bullying. Bullying din yun. Part ng bullying yun. Yung peer pressure.
So, yung babae, hindi sila madali ma-peer pressure kasi may inaalagaan silang integrity dahil din mahina ang loob nila. Ay, hindi ko naman kaya yan eh. Talaga eh. Gaganon lang sila. So, hindi na sila Hindi na sila magte-take ng tumutuloy. chances. At saka matatakotin sila. So, yung, sige nga, singutin mo na yung cocaine na yan. Siyempre, iniisip na nila, baka ma-rape ako pagka ganito. So, less yung babae. So, more... Mas nagsasucceed academically ang babae hindi. sa lalaki. Mas madaming babaeng gumagraduate in a percentage in comparison sa lalaki. Yan. On time Wala akong sinabing hindi gagraduate yung lalaki. Uulit lang yung lalaki. I will graduate on time no matter how long it takes. Babagsak ako pero lintik yung kinabagsakan ko. Ayun. So, next. Pag-iyak. It comes with the with the disorders na most of the mga nagkakasakit, lalaki. Kasi nga hindi sila expressive. Hindi sila pag umiiyak ang lalaki, tinitingnan na masama ng community. Ay, ano ba to? Pag tingnan, mahina naman to, di ba? Weak shit. Pero pag ang babae umiyak, ay, kawawa naman to, ganyan-ganyan. Ba't ka umiyak? Uy, no, nanakaw yung rice cooker namin. Kawawa ka naman. Nanakaw lang yung rice cooker. Ngayon, si babae ngayon, nag-away sila. Eto, nangyayari sa akin to. Ay. Alin yan? Sa mga dating ex ko. Ayan. Sila yung may kasalanan. Nagalit ako. And then, umiyak si babae. Talo ka na. Talo ka na, Brad! Matik na yun. Pag umiyak ka na, hindi ko na matalo ka na. Wala na. Puta, siya yung umiyak, pero putang ina, talo ko Parang yung Lalo pag may iba pang nakakita. Puta yan, pag nakakita, ay, pinaiyak yung babae. Putang ina, talo ka. Pero pagka yung babae nagpaiyak doon sa lalaki, parang normal lang. Parang minsan lumalabas pa yung lalaki, mahina. Kaya kasi busted siya doon sa babae. Umiyak ka ba dahil doon? Ha? Alin? Dahil na busted ka? Hindi. Okay. Ba't ako? Ikaw, umiyak ka ba nung na-busted ka? One time. Di na yung naulit. Honesty. Pero bata pa ako nun. Umiiyak ako sa mga away. Pero yung na-busted, hindi. Kasi pag madami nang bumasted sa'yo, sanay ka na. Sanay ka na. Ayun yung first time. Kaya nga hindi ko ma-imagine bakit si Sakuragi. Ayun na naman yung background music. Yung alam mo, pagka binasted ng babae, biglang may kasamang background music yung First time nangyari sa akin, saklap talaga. Kasi first time ko lang din na tsaka bata ka pa. Bata pa nun. Kumbaga, ang lalaki kasi tumataas elementary pa lang yun din yung emotional state nila habang rin naman tayo. Pero yun nga, ang tinitingnan kasi ng community, ng buong mundo, na ang lalaki, pag umiiyak sa mga ganon, is mahina. And yung mahina is masama for you. Kasi nga, hindi ka normal pagka mahina ka. Diba? At least Presidente, hindi umiiyak. Hindi pinapakita umiiyak yung presidente. Pag nag-iiyak yun, parang, image ng kahit bansa. Kailangan, masculine daw. Lahat, mga leaders. Ano yan? Si Adolf. Hail Hydra. Oy, grabe ka. Hydra pala. Sinasabi ko, ay, ganun pala. Ganun yata yun Hail Hydra. Tama. Gago, Attack on Titan. Ano yun nga ito? Hail Hydra nga ito. Hindi, Hitler yata to Hitler. Ano yung Hail Hydra? Hail Hitler. Ito yata yung Hail Hydra. Hindi, Hail Hydra din ata yung ganun. Yun. Basta kasi yun. Direct adaptation yun. Tignan mo yung role na yun, yung mga leaders na yun. Never sila nagpakita ng kahinaan. Kasi yung kahinaan sa kanila, yung pag-iyak, yung pag-express ng kahinaan, or basta yung galit, ganun ang sa kanila ang manly sa kanila galit, yung expressionless, can take on the role.
Yun yung mga malalakas na Nakakapagod siguro, no? oo, nakakapagod. Kaya yung mga lalaki, nagsusuicide. Balik ulit tayo doon. Mga mostly na nababaliw, lalaki. Mostly na nagiging serial killer, lalaki. Mostly na nakakulong, lalaki. Oh. Bakit din ang mga, ito, next topic. Bakit din ang mga babae can get away with most of things? Kasi babae. Tingnan mo itong isang hindi naman kagandahan na babae na driver. Oh. Dahil ginamit ang kanyang pagkababae with the expression is can get away. Ito, lamang ulit nila. And also, syempre, hindi ko nakikita maganda to. Hindi dahil sa nilamang nila, kundi pwede mong gamitin sa kasamaan. Kasi part of corruption to eh. Nahuli, kunwari, nagtatraffic kuya, ganyan-ganyan, baka naman, dahil ginamit yung paawa effect. Oo, ginamit yung paawa effect, nawa si kuya kasi babae. Pero kung lalaki to, nagmakaawa. Oo, pero brad, Eagles ako, may napanood pa akong gano'n. Brad, Egol. Oo, wala kaming sir, kung Eagles ka. Eagles ka, putang. Eagles ka Eagles. Daming alam. Oo. Ginamit, parang, di ba, yung ginagamit ng babae, yung kanyang expression na iyak, ganon, ang pinapakita niya is, tawag dito, humbleness. While yung isa, yung lalaki, pinapakita niya, mas mataas sa kanya. Yung, kunwari, driver din, lalaki. Hindi gumana. Hindi naniniwala yung isa sa hierarchy. Sinong pagbibigyan niya? Yung nagmakaawa. Kaya ako, pag nasa pag nahuli ako minsan, ang ginagawa ko, imbis na magmataas, papakita ko yung humbleness ko. Brad, hindi pa ako nahuli ng ganun, na nagpakita ako ng pagiging humble and then hinuli pa din ako. In comparison do sa magmamataas ka, hindi ka talaga mananalo pagka sa papatanggal kita nung pangalan mo. Daming alam. Hindi siya naniniwala sa ganun. Nawalan ko pa ng lisensya. Nawala ka pa ng lisensya. Kaya din mas konti ang babaeng nakakulong kasi nga hindi sila risk taker. Kasi nga hindi rin sila nag-iimpok na sama ng loob. Tayo kasi imbis na iiyak natin, ipunin natin yan hanggang biglang mamaya sasaksakin na lang kita eh. Parang nanggigigil yung nanlilisik. Gumagano na yan. So yun yung sinisipon ako, bad situations na yung mga lalaki is, yun nga, lamang ng babae yun pagka may nangyaring bad situation. Domestic abuse, Brad. Binugbog niya po ako, Senator Rapi. Tapos hindi naman kita na binugbog talaga siya. Wala namang proof, no? Mas paniniwalaan ng babae. Dahil lang nag-iiyak. Yung iyak, yung panamiyak yun sa Senator kay Rapi Tulfo, yung umiyak na halata mong peke, yung babae. Hindi ko na. Guwaga. Ang Viva la Dirt League yung ilan. Tayo na. Domestic abuse. Mas pinaniniwalaan ng babae na binugbog. Kasi talaga sa domestic abuse ang babae. Pero may mga babae din na nambubugbog ng lalaki. And they can get away with it. Most of the time. Bakit? Kasi nga, iniisip na mas malakas lagi ang lalaki. Laki-laking bulas mo, binugbog ka. Puta, talaga palang hindi makabasag pinggan, hindi makapatay lamok yung lalaki kahit ang laki-laki. Na manok na pula ka, no? Ginulpi ka ni Mrs. Ang ina, no? Ginulpi, tapos, parang wala lang. Ayun. Parang napanood akong ganyan, yung binugbog na, tatlo silang binugbog ng asawa, yung pulang-pula namungusul eh. Yung isa angas, saka ganun. Yung siya, buti pa to, hindi ginulpi ng asawa, tigas mo brad, ginasa din, aroy ko. Paghubad ng damit, puro pa sa tapos, di ba ikaw ang tagalid ng family, sabing gano'n?
Sabi doon sa lalaki. Oo. Tapos, ako taga-lead ng family. Sabing ganon, di ba, honey? Sabi niya. Sabi niya, oo, sabi ng asawa. Saka yung yung driver. Yung t-shirt na yung driver, tas yung basta marunong pa sa driver. Kasi siya daw yung Waze. Okay. Siya daw yung maps. So, Sexual abuse. same with domestic abuse. Mas marami talaga na abuse na babae. Kasi nga, mas malakas ang loob ng lalaki. Tsaka mas malibog. Yung libog, ang babae kasi, mas malibog talaga sila. Mhm. Ang problema, hindi malakas yung loob nila. Kaya hindi nila na-express. Kaya hindi nila na-express yung kalibugan niya. Kumbaga, dito baliktad yung babae at lalaki. Tayo, mas expressive tayo sa gawa rather than sa salita. Mm. And then yung babae naman, mas expressive sila sa salita rather than sa gawa. So kaya yung mga lalaki, puta, wala nang ano-ano. Yung tricycle driver, hinatid yung isang bata, nangyayari to. Mm. Napanood ko lang last time sa Facebook. And then, dun sa may gitna, kuya, hindi po dito yung daan. Tapos, nasa na yun, biglang buwaba si kuya, pumunta doon sa may harapan. Correct me if I'm wrong, ha? Pumunta doon sa may gilid, yung babaanan ng babae, sabi niya, nasa ba yung parang pre-kiss ko? Ay, halik. Napakawalang yan. Sabi niya, wala po, susumbong kita kay Papa, sabi niya gano'n. Tapos hindi naman, parang ganun-ganun yung sinabi ni kuya. Parang dinadivert niya lang na parang joke-joke lang, gano'n. Pero di ba kung bata yun, tas uto-uto, nakaisa na. Okay, paano ko humalik yun? Tapos nasa may damuhan. Ano na mangyayari doon? Death penalty talaga. Ako naniniwala talaga ako sa death penalty. Dapat iba ano. Pero ibang topic yun. Ibang topic yun. So doon lamang yung babae mas proven na pag sila nagreklamo ng sexual abuse, mas paniniwalaan. Nangyayari din naman na wala talagang kasalanan yung lalaki. No. May mga times talagang gano'n. Kaya ang ginagawa, inaano muna, minemedical muna yung babae kung talagang ginalaw. Nangyari na to sa isang case talagang ang ginawa ng babae, nagfinger daw. Nako. Nagfinger kasi ang nireklamo niya yung isang, correct me if I'm wrong kung napanood niyo na to, nireklamo niya isang lalaki na sinexual harassment daw siya. Pero ang totoo, hindi siya pinatulan ng lalaki. Ngayon, dahil nga siya tawag dito, talagang gustong-gusto niya yung lalaki. Desperate na, no? Desperada. Oo. Ginawa niya, nagfinger siya. And then sabi niya, kahit ipamedical niya pa ako, di may medical. Nakita ngayon, totoo. Ang sinabi ngayon, false accusation. Bakit? Pag ikaw, kinantot ka ng lalaki, sorry for the word, kinantot ka ng lalaki, at pinasok yan sa nagsisikret pa rin na semen yan. Without the sperm, nagsisikret yan na semen. So ngayon, walang nakita na semen ng lalaki. So ang sinabi nila, nagfinger ka lang or nagmasturbate ka. O ngayon, anong laban natin pagka nag-false accusation sila? Kung magturo siya, nirape ako niyan. Kahit sino na lang. So talo tayo sa ganon. Ano naman lamang na lalaki sa ganon? Sexual harassment. Actually, ang hirap Wala tayong labang doon. Wala tayong labang doon, bukod lang sa mas malakas tayo sa kanila. Kasi yun din yung cause mas malakas tayo sa kanila, mas madali isalya yung babae sa pader. In comparison sa atin. Romanticism. Next tayo, romanticism. Sa lalaki, normal na tayo nag-express ng love natin sa babae. In comparison do sa babae na mag-express ng love sa atin, ang lumiligaw sa atin, lalaki. Kaya nga, ang usapin, ang mana ay dapat nasa lalaki. Bakit? Lalaki ang Nanliligaw.
Hindi, nagli-lead ng family. Susuntokin na kita eh. Parang lutang ka eh. Ikaw ang lutaw, panliligaw yung tinukoy mo. Hindi, Tapos, syempre, ano to. biro lang. Ganyan na to. Sige, nagli-lead ng family. Ayan. Inaano nga natin yung usapan eh. Lalaki ang nagli-lead ng family, Brad. Okay. And then, oo. Ang sinasabi, bakit hindi namin makuha, pinapamanahan din naman yung babae. Kaya lang in a lesser way, usapang Chinese, Filipino, mostly Chinese, ganyan. Ang mana talaga nasa lalaki, ang business nasa lalaki. Anong lamang ng babae dyan sa romanticism? Lalaki lumiligaw, o di putang ina, kung gusto mo pala yumaman, magpaligaw ka sa lalaking mayaman. Oh, gusto mo ng patriarchy, gusto mo na lalaki nagli-lead. Kung gusto mo mag-lead na ikaw yung magli-lead, di tangina gumawa ka sa sarili negosyo. Lalaki nga nagpo-provide eh. Kung gusto mo ikaw yung mag-excel ka on your own. Oh. Yun yung sinasabi doon. Na kung pamamanahan ka, ito lang mamanahin mo. Dahil kung gusto mo talaga yumaman, paligaw ka sa mayamang lalaki. Huwag ka pumili ng lalaking mahirap. Oh. Kung pumili ka ng lalaking mahirap, hindi naman masama yun kasi kung may pangarap na may lalaki, wala naman masama doon. Huwag kang pipili ng mga... Pero huwag ka umasa na mayaman ka dahil mayaman na magulang mo. Dahil ang mana talaga dapat nasa lalaki. Oh. Ito. Kasi lalaki yan nagli-lead ng family. Alright. Oh. Lalaki yan nagpo-provide. Hindi dahil sa yun yung usapin. Kaya nga kung gusto nyo tumaas kayo, kailangan yung pagtrabahuhan din. Kasi yun na yung gender role eh, na sinasabi ko. Next, ano lamang ng lalaki doon? Lamang na nga ang lalaki doon dahil lalaki ang nagdadala ng pamilya kamo. Oh, ang lamang ng babae doon, responsibilities. Meaning? Mas madami responsibilidad ng lalaki. Sa paggawa ng pera. Ang responsibilidad ng babae is to care. Yun yung iniisip niya yung ulam mamaya, iniisip niya yung anak mo, iniisip niya yung ganito. Mahirap yan, ha? Akala exactly. Madali gawin niya. Kaya mataas ang tingin ko sa babae, yung maternal instinct ng babae, na pag-isip pa lang ng ulam. Ako, hindi ako makaisip ng ulam mamaya eh. Ako, isang ulam mo, ilang araw eh. Di ba? Luto ako ng adobo, 3 araw ko ng ulam. 3 araw. Minsan nga, 1 linggo, pinapakpak mo na lang eh. Napraning ka na sa kakadobo. Then ayun, tawag dito, lamang ang babae dun sa ganon. Sa kung sa kanino sila magpapaligaw. Mas kaya nilang mas umangat. Mas silang preference. Ay, paano pag pangit ka? Eh, pangit ka, wala ka na magagawa doon. Galingan mo na lang lumandi. Kumbaga sa lalaki, kapalan mo na lang mukha mo kung pangit ka. Ay, may mga nagdadala na nadadala nila yun. Oo. Mayroon din naman pangit na babae na magaling lumandi. Yung puta, kabit nga eh. Pinagpalit ako sa pangit, sabing gano'n nung asawa niya. Eh bakit? Eh mas magaling lumandi yun, mas magaling pumatong yun eh. Okay. Tsaka mas magaling, mag-orgasm yun eh, fake orgasm. Pang-adult na content natin. Hindi, kasama to, Brad. Women over men. Ano lamang ng babae sa lalaki? Next is, mga trabahong delikado. It comes with the mga lalaking namamatay din na maaga. Bakit mahaba ang buhay ng babae? Kasi konti lang ang trabaho ng babaeng delikado. Usapan natin, giyera, World War. Ilan ang soldadong babae? Mas madaming lalaki, syempre. Ilan ang babaeng pinapatay nung giyera? Mas madami talaga ang lalaki. Kasi pero may mga bansa na pumapatay sila ng babae. Bakit? Kasi ganun yung tingin nila sa babae. They are also a threat. Bakit? Eh kasi itong babae na to, sabi nga, in every success, sabi na nung isang commentator natin, in every successful man, there is a woman. Hindi lang naman sa partner yun eh, pwedeng sa nanay yun eh. Ngayon yung nanay niya, tinuruan siya ng maayos.
binigyan siya ng enough care, pinakain siya, binigyan siya ng enough love. Ngayon yung lalaki na to lumaki ng matino, lumaki ng malakas, lumaki ng inspired. Naging sundalo, pinagpapatay sila ngayon. Parang kwento ni FPJ Brad. Ano yan? Hindi ko maalala. Basta something, kunwari, pinalaki siya ng maayos, ganyan-ganyan. Then, sa kanya binalikan lahat ng tumakantado sa kanya. Panday. Si Panday ba yan? So, it comes with that, with the maternal instinct, maternity care. Okay. Na nakikita ko yon as a powerful tool ng isang babae. Bakit? Kumbaga sila yung ultimate na support system. Kumbaga sila yung logistic. Kumbaga sa mobile game sila yung support na nananalo yung team dahil sa magaling na support. Kahit gaano kagaling yung carry, kung bobo yung support, wala rin. Kasi yung carry, pag pinagtulungan na ng 4 yan, talo na yan eh. Pag may isa ka lang na support na sobrang galing, yung 4 na yun, papatayin ng carry yun. Carry hero, papatayin niya lahat yung 4 na yun. Kahit 2 lang kayo. Hindi ko alam. It comes with that also. Sabihin na lang natin sa gera, yung isa katrat, yung isa sniper. Yung support mo yung sniper, yung support mo yung parang nanay mo, yung sniper. Ikaw yung nasa harap. Kaya yung sniper medyo babading-bading yan eh. Medyo feminine yan eh. Kasi wala yan sa gera, nasa likod yan. Hindi sila madali mapatay. Ang papatay sa kanila, sniper din. Layuan sa layuan. Kasi susugod yan eh, susugod. Ngayon, ang papatay dun sa'yo, sniper, tsaka yung sumusugod din. Pero ang magpapatayan lang, sniper to sniper, not unless makalapit ka dun. Kaya kasi sabi, ay, bakla naman to, sniper to eh. Di ba? It comes with the maternal power also. Ang pagiging sniper, bakit? Hindi ka nakikita eh. Stealth, support system. So, lamang mo siya. I guess so. Parang gano'n din ang babae sa Oo. Pag magaling yung support mo, pag magaling yung nag-alaga sa'yo, you will grow to be the best man in the world. Kaya nga pagka nag-speech sa lalaki, usually ang sinasabi nila kundi wife nila, nanay nila. Kasi kung wala yung nanay nila or yung wife nila, hindi rin sila mag-grow. Hindi sila mag-grow. Definitely, Last. Orgasm. Ang babae, they can get away with the fake orgasm. Tayo hindi. Hindi nilabasan ka. Wala naman lumabas. Walang evidence. Okay. Pero yung babae, kaya nila mag-orgasm ng kahit walang ebidensya na hindi masyado nag-water. Mahirap matrace kung nag-orgasm talaga yung babae. Kasi iba yung squirt. Yung squirt may kasamang ihi yun eh. Orgasm plus ihi yun eh. Na-experience mo na bang na-fake ka? Ha? Hindi ko alam. Baka ikaw. Hindi ko alam. I don't think so. Hindi naman ako nagaganon. Kung ganun talaga umungol, wala kang magagawa. Nag-orgasm talaga siya. Kaya lang, ganun talaga siya umungol. Awkward. Awkward. Okay, so anong point mo? Mas malakas ang mas they can get away with it na it's fake. Oo. Tayo, hindi natin kayang mag-fake orgasm. Hindi ganun ka ng ganun. Labas ka ng labas. Walang lumalabas. Di wala. Yun ang lamang ng babae. They can fake orgasm. Okay. Sige, mature na na yan eh. Last na yun. Alright. I rest my case. So, doon pa lang pinakita ko kung ano yung lamang ng babae tsaka lamang ng lalaki sa mostly babae. Physical. Mostly physical yung lalaki and mostly sa babae is yung emotional. So, kaya din ganito yung mundo natin kasi ang tinitingnan nating mataas is the physical and the testosterone. Testosterone ang nagli-lead ng mundo natin, not estrogen. Pero hindi rin mangyayari ang developing ng mundo natin kung walang estrogen hormone na nag-alaga or ginamit yung feelings nila para alagaan yung isang testosterone na tao. Okay. Well, that's a good tapos na ako. Good call, I guess.
ano naman ang belief mo? Yun na, gender preference. Kung ang pag-uusapan natin ay ganito, ganyan, lamang ang lalaki, lamang sa babae, sinabi ko na sa'yo, nandun na. Akala ko ano mo lang, kinakategorize mo lang yun. Oo, kung ang pag-uusapan natin, pagbuo ng pamilya, depende sa usapin. Paggawa ng pera, o di lamang yung lalaki sa babae, kasi mostly ng jobs na physical, lalaki gumagawa. Pag-gera, di sinabi ganyan. Gusto ko pantay, equalist, ganyan, feminist, ganyan. Dapat pantay ang lalaki sa babae. So, depende. Brad, pag nangyari na yung chaos, ayan, Ukraine. Nagka-gera ang Russia, Ukraine dahil sa pakuya-kuya ng Amerika. Hindi binobomba na ng Russia yung Ukraine. Nasaan yung babae nila? Nasaan nga ba? Nagpunta sa UK, nagpunta sa Slovenia, nagpunta sa Czechoslovakia. Bakit? Kasi pwede kang umalis. Nasaan na yung mga nagmamarunong na babae na kaya din nilang gawin yung ginagawa ng lalaki. So ngayon, pag nangyari na pala yung chaos, we all go back to our gender role preferences. Bakit? Yung babae na yung buntis. Tayo na, susugod ka sa gera, may kasama kang baby. Kumbaga, buy one, take one ka pag binaril ka sa ulo ng sniper. Ay, tangina nito, babagal-bagal, Bam! Pagbaril ngayon, headshot si babae. Tayo, mabubuhay ba yung anak nun? Alamang hindi. Kaya nga, pag nangyari ang chaos, we all go back to our gender role preference. Ngayon, hindi sumugod si babae. Nagpunta sa UK si babae. Nagpunta sa UK. Napatay ngayon yung asawa ng babae. Tapos ito, hindi pinagbuntis niya, pinalaki niya, pinangalanan niyang Fernando Po Jr., yung anak niya. Lumaki na maayos si Fernando Po Jr. Malaki katawan. Tapos nakapamulsa. Pamulsa na. Mas magaling bumaril. Bakit? Kumakasa sa paa Mga ganun Nambabalasan. Nambabalasan, nanlilipat ng tao, nambubugbog na ganun. Tapos yung handgun, kayang gawing sniper. Yung handgun, ginanon. Pang! Yung sniper, may naroon, ini-sniper siya, hinandgun siya, tagos dun sa tagos dun sa may sniper ang tinira niya, yung scope, pang! Yung scope ng kalaban, yung ginamit niya scope, puta, pantay na to. Pang! Pagtira niya ngayon, patay ngayon yung pumatay doon sa tatay niya nung binalikan niya. Okay. Yun yung ito mababaw na topic, pero yun, it is what it is. Gender role preference, depende sa usapin. Wala ako sinabi na mas mataas ang lalaki sa babae. At wala din ako sinabing mas mataas ang babae sa lalaki. Depende lang sa topic o sa pag-uusapan. Kaya sinabi ko yung mga lamang nila at mga lamang natin. Kaya mo inisa-isa. Exactly. So, doon pa lang, tapos na yung usapin ko. I see. Akala ko anyway, it's a good discussion. Akala ko lang iniisa-isa mo yung mga nakikita mong lamang at ng lamang ng babae sa lalaki or vice versa. Then saka mo sasabihin ko na yung belief ko sa India. Yun na pala yun mismo. Yun na yung belief ko. As you go through it, hindi siya neutral May pinapanigan ako, kaya lang per topic. Sa ganito lang. Depende sa sitwasyon. Pagdating sa linguistic, babae lamang dyan. Putang ina, hindi ako makikipagtalon. Sabihin mo, alam ko Batanggenyo, English, tsaka Filipino. Tapos yung babae, sinabi, 5 yung language siya. Most probably, paniniwalahan ko na yun. Most probably. By psychology, mas talaga. Dahil mas may alam talaga sila. Kumbaga, mas kaya nilang pasinungalingan yung isang tao pag ang pinag-uusapan is linguistic. Alright. Ako naman. Okay, thank you. Akin, ang belief ko ay... kailang oras na tayo, brother? Go. Okay. Akin, ang belief ko... Sabi mo, short lang. Ay... rather than men being superior, dapat magmukha silang superior. Okay. Hindi kailangan na superior ka, dapat mukha ka lang superior. So, it's more like an image thing. And I'm not talking about abilities or any abilities or capabilities
I'm not talking about those. Like for example, yung intellect. Ang daming babaeng ang daming babaeng mas matalino sa akin. Mas maraming babaeng mas matalino sa iyo. Ay, gago ka. Pero aminin natin, di ba? May mga times na pero mas matalino ako sa'yo. well, First honor. Sige. Okay, first honor ka na eh. Second lang ako eh. Hindi, aminin natin. May mga times na matalino ang babae kaysa sa lalaki. Minsan matalino ang lalaki sa babae. Hindi na natin pag-usapan yung statistics. Diba? Nagko-compete lang yung dalawang yan. Or kung hindi nagko-compete, nagpapalitan lang yan. Okay? Hindi rin natin pag-uusapan yung any achievements like yung financial ability. Diba? Kasi may mga babaeng mas malaki kumita kaysa sa atin. Diba? At tanggapin natin yun. Diba? Nangyayari talaga yun. Kahit sa trabaho, may mga times na mas magaling sa atin ng babae. Sa kahit anong trabaho. Kahit boss mo, babae, parang gano'n. Isa yan, di ba? Kaya hindi porket lalaki mas malakas, mas magaling na silang mason. May mga babaeng magagaling din ng mason. Hindi talaga hindi doon eh. Ano pa? I mean, all in all, in any capability, hindi yun ang tinutukoy ko na dapat magmukhang superior ang lalaki. What I mean is dapat maging superior ang lalaki when it comes to morality and virtue. Baka babae. Hindi, lalaki. Dapat lalaki. Kasi ang lalaki ang imahe ng kahit anong society. Saan ba nagsisimula ang society, ang community? Lahat yan nagsisimula sa pamilya. Wala. Yan ang unit ng kahit anong community. 'Di ba? Lahat lagi pamilya. And sa pamilya, ang dapat talaga nagdadala ay lalaki. Kaso may mga times na mas malaki pa kumita ang babae. May mga times may mga times na mas matibay ang kalooban ng babae, gano'n. So hindi 'yun ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin virtue and morality kasi mataas ang expectation ng mundo sa lalaki when it comes to virtue and morality. Kasi, imagine, kalalaki mong tao, iyakin ka. Yun nga. Kalalaki mong tao, bastos ka. Kalalaki mong tao, parang laging ine-expect na lalaki ay mas above when it comes to their choices in life. Laging ganun. So, dapat ganun dapat maging superior talaga when it comes to that. So, ano ibig sabihin? Babae, dapat maging immoral. Dapat babae, mas ine-expect ang babae maging immoral, mas ine-expect ang babae maging less virtuous. Not necessarily. What I'm saying is that yung lalaki ang mas tinitignan kasi nga siya yung supposedly nagdadala ng pamilya. And kagaya nung nasabi mo kanina about sa gera, no? When all else fails, lalaki ang dapat masasandalan sa huli. When all else fails, we don't. G.I. Joe, exactly. gago. G.I. Joe. Hindi ko alam na G.I. Joe yan. Ayun nga. When everything else Manood ka kasi ng sine. Puta, yung pera mo. Titipid ko Kakatamad mo ng pinapambili mo ng CD ng Bold Priorities, brother. Nanonood pa rin ng CD ng Bold kahit mga oldies. Hindi, ayun nga. So, pag pamilya, pumalya, nagkaloko-loko na, nasunugan kayo, nagka-emergency kayo, yung isa sa inyo namatay, di ba? Okay, nawalan kayo ng finances. Tapos lahat nag-breakdown. Pati yung tatay naki-breakdown, putya, weak shit. Di ba? Ikaw yung tinitingala eh. So, ikaw ang dapat magpakalalaki. Ikaw ang morality lang. And so, virtue. meaning na magpakalalaki is testosterone. No, morality and virtue. In my case. Okay, yun lang. Ay, ikaw yung dapat matibay. Dapat ikaw magpakababae. Ano ibig sabihin nun sa'yo? Ano ba ibig sabihin? Hindi, mamamaya ko yan. Magandang tanong yan. Hindi ko pa gano'n napag-isipan. So, yun nga. Lalaki ang binabalikan. Lalaki ang dapat masasandalan. Pag ang lalaki pumalya ka sa pag-aalaga mo sa pamilya mo, pumalya ka sa sa pangangaral sa mga anak mo, and you yourself pumalya ka as a man, as a person, 'di ba?
Wala, babagsak talaga ang society. Magsisimula yan sa magsisimula sa pamilya mo, magkakaloko-loko, and then yung community nyo, damay-damay na. Ganun eh. Di ba? So, be a man, be virtuous, be moral. Hindi ka dapat nangangaral yung, alimbawa, yung anak, wag kang manigarilyo, masama yun, pero ikaw yung mismo yung nagkaganon. Di ba? Anak, wag kang maging lasinggero, wag mo kong gayahin. Diba? Nangangaral ka, pero putya, ikaw mismo yung hindi ka maasahan. 'Di ba? Hindi gagalang, 'di ba? Shout out dun sa sa clerk namin sa office, si Ate Lisa. Tinanong ko siya, "Ate, sino ba dapat ang superior, lalaki o babae?" Nagkakalap ako ng materials. Sabi niya, "Hindi ko alam kung sino ang dapat maging superior. Pero sa pamilya kasi namin," sabi niya, "yung mister ko hindi nakatapos. Ako yung nakatapos. So, nung mga early times na nagsasama kami, mga maliliit pa yung mga anak namin, parang down na down lagi siya. Parang nakasalampak na lang siya na hindi siya ganun makapag-decide. Ayoko nun. Kasi siya yung babalikan ng mga anak ko eh. Siya yung kailangan, ina-idol eh. So, ginagawa ko, sinusupport ko siya. Kapag kami mga decision sa pamilya namin, pinag-uusapan namin at siya ang nag-i-execute. Kapag may mga tawag dito sa mga aralin ng mga anak namin, kung kailangan naming pagtutulungan namin para maturuan yung anak namin. Pero definitely hindi siya natin nadulas ha. Joke lang. Pero definitely hindi siya dapat mawala. Hindi dapat mawala yung image niya na tatay, na lalaki, na alpha dog. Not necessarily alpha. Sige, alpha, pero sa virtue and morality lang. Kasi hindi naman ganun kalakihan din ang kinikita. Tapos hindi rin naman talaga nakatapos. Pero hindi pwedeng maliitin eh. Kasi lalaki rin yung mga anak mo na gano'n na minamalit nila yung tatay nila. Magkakaroon ng epekto sa kanila yun as a person. Diba? Sa development nila. So, yun ang yun ang stance ko. Kung maging superior man ang lalaki, dapat sa sa virtue and morality. Yun ang yun lang ang pwedeng ilamang at dapat ilamang ng lalaki sa babae. Everything else pwede nang pag-usapan or open to discussion. So, anong paniwala mo? Lamang yung lalaki sa babae o babae sa lalaki? Lamang dapat maging lamang ang image ng lalaki. Especially sa morality and virtue. Ayun. So, bakit paiyak ka na? Hindi. Ano pa ba ang take ko dyan? Ano pa bang masasabi natin doon? Nasabi ko na lahat sa akin. Kasi everything else, pare-pareho na lang eh. Tsaka nagde-develop na yung mundo natin. Ngayon, ito yung mga magiging susunod na topic natin na ayaw sana natin pasukin. Since times are changing, may mga lalaki na nagiging feminine, may mga lalaki na nababakla, may mga babae nagiging masculine, ay may mga babae nagiging lesbian. Okay ka ba pag-usapan yon? Okay lang akong pag-usapan ang mga yon provided na meron tayong kumbagay authentic materials. Kasi masela na topic yan. Especially madami tayong masasagasaan dyan. Ang dami nating maaapakan dyan. And another thing, morality and virtue, I said superior dapat ang image ng lalaki. Paano naman papasok yung mga LGHD TV? Hindi, LGTB tuloy. LGBT, gago, nahawa na ako sa'yo. LGHD TV. Bakit ba kasi naglalabasan yung mga vowels and consonants na yan? Dati naman wala namang ganyan. No? Pero, I mean, syempre, tao pa rin naman sila. Diba? Well, kung ano yung nila, kahit naman saan ka pa pumasok, kahit LGHDT, LGBT ka pa rin morality and virtue, dapat kaya tanggap naman kita eh. Ikaw tanggap din talaga kita. Tanggap natin ng isa't isa. Sa bumigay na.
Hindi, so ayun lang yung yung It comes with the next topic na sasaka pa namin kasi wala sa listahan ng topic namin yan, mga sumunod pa. Yung LGBTQIA na meron ba QIA? Ano yung queer? Intersex and asexual yata. Hindi ko alam yung mga yan. Oo. So, Basta, ano yung tinanong mo sa akin kanina na kung babae ay dapat bang paano kung, di ba, magpakalalaki ka na naman? Paano kung magpakababae? magpakababae ka na naman? What do you mean magpakababae? Yun nga. Well, sabi mo gender role, di ba? Oo. Kung pagiging nanay yung pag-uusapan, supposedly, di ba, nanay yung yung nag-guide sa mga anak when it comes to tawag dito. Kaya nga naintindihan ko si mother nung lumalaki na kami, nag-resign siya and she chose to be a mother sa bahay. Kasi nung mga bata kami, kahit hindi kami mayaman, may iyaya kami. May iyaya kami sa bahay. Yaman? Hindi kami mayaman. Kumbaga kailangan kasi nilang parang i-leverage mo yan eh. Ano ba, magtatrabaho ka ba o mag-hire ka na lang na iyaya? Na kung i-combine naman doon sa sahod mo is konti lang naman yung awas doon sa sahod mo. As mas makakapag-provide ka sa family mo. So, may mga nagaganon, para kayo ay mag-guide lumalaki na kami. Tapos hindi na sapat yung pagiging yaya, bilang pagiging magulang nila kasi lumalayo yung loob mo kasi yung tatay mo na lagi nasa labas, nagtatrabaho, wala kang figure na nasusundan mo. So, kaya naintindihan ko yung maternal instinct na kailangan yung nanay nasa bahay kasi ang tingin ko sa pagiging housewife is trabaho din. Hindi siya pagiging batugan lang. Hindi siya pagiging lesser. Kasi yung iba, mali sila ng sentence eh. Ano bang ginagawa ng mama mo? Housewife lang po. Mali. Exactly. Housewife ang mama ko. Hirap dapat ganun. Housewife. Lalo kung nagagampanan mo ng maayos. Oo. Diba? Kaya pag lumaki yung mga bata, ang laging unang pasalamat nila sa nanay. Dahil napakahirap maging housewife. Bago na yung tatay. Kasi yung tatay sa baon lang yun eh. Sa baon, sa tuition. Kaya ay, grabe naman. Bakit hindi ba nagdidisiplina ang tatay? Nagdidisiplina din yung tatay. Pero mostly ng affection nanggagaling sa nanay. Yun lang yung aking belief na yan yung nilamang ng babae sa lalaki. So ibabalik ko sa iyo yung tanong mo. Anong ibig sabihin sa iyo pag sinabing magpakababae ka naman? Ikaw. Kasi ngayon ko nga lang narinig yung term na yun. Kasi may magpakalalaki ka naman eh. Paano kung magpakababae? Depende sa kasi kung pagka sinabi mo magpakalalaki, parang itaas mo naman yung sarili mo. When it comes to morality and virtue. Bakit may word ba magpakababae? O anong kapantay ng magpakababae doon? Sa morality and virtue. Depende sa sitwasyon ng depende kung kailan kung ginamit. gagawa tayo ng sentence na gano'n, magpakababae ka naman is more on mas gamitin mo na may emosyon mo. Pwedeng gamitin to sa ganda. Pwedeng gamitin to sa tatay. May point. Yung sa tatay na hindi naging fatherly figure sa anak nila. Na ang dating lang is they provide. Pero yung sense ng minsan disiplina. sumasala pa pinaghuhugutan. Parang ganito yan. Puro provide lang yung ginawa mo. Hindi ka naging fatherly figure na protective sa anak mo. Hindi ka nagdisiplina ng anak mo, etc. Kasi mostly wala kang pakialam sa growth ng anak mo kung ano namang nangyayari sa buhay. Parang nangyari lang, gusto mo lang mag-provide. Yun yung problema nun. Kaya pwede nating gamitin yun as magpakababae ka naman. Mas gamitin mo naman yung emosyon mo. Kasi kailangan din yun. Unawain mo naman yung anak mo, pamilya mo. Pwede nating gamitin yun. Hindi lang yun ang kailangan sa'yo. Kasi magpakalalaki, mag-provide ka naman, provision. Hindi lang yun ang role ng lalaki. So, maganda. Ako babae ka rin naman paminsan-minsan. Oo. May kurot yun. Pagka sinabi yun sa, kunwari, irresponsable mong nanay na
Putya, nasa bahay na nga, na hindi pa nag-aalaga ng anak. Nagtotong eats, nagmamadyong. Karaniwan eh. No? Oo, yung kakaniwan na Dami sa amin yan. Oo, Kamag-anak ko na puta. gutom na gutom na yung anak. Anong ulam mamaya? Teka, nagmamadyong pa ako. Yung ulam natin, bilhin na lang dyan sa kanto. Buti nga, ganun. Yung iba, di pa nagbibigay pa. Oo, yun. Kakalungkot. Yun nga siya sabi ko. Kaya nga, tawag dito. Pag lalaki yung mas gumawa nun, mas tawag dito. Mas mababa ang tingin. Mas negative ang tingin talaga ng tao sa kanya. Kaya nga yun, yung image ng lalaki dapat i-elevate talaga. I-elevate ng lalaki at the same time yung babae tumulong din para yung image ng kanyang partner ng lalaki ay tumaas din. So hindi talaga yung superiority, kundi yung mukha mo lang. Magkaroon ka naman ng mukha, 'di ba, bilang lalaki. So yun, doon lang sa part na yun na sinasabi kong superior ang lalaki. Superior at dapat magmukhang superior sa babae. Virtue and morality. Maganda. Ang dami nating mga magiging branch topic dyan sa discussion natin na yan. Should we conclude? Right, that concludes our topic, men over women. The lalaki dapat superior. Kita mo, tapos ka. Pinipilit. Misogynis ka, gago. Plastic. Hanggang sa uli, no? Doon din pala. Plastic ka, gago.